Noong pasabugin ng North Korea ang isang nuclear bomb sa ilalim ng bundok, nagdulot ito ng pag-uga ng lupa, gayon din ng takot para sa mga tao. Sa ilang segundo lang may mga palatandaan na nagbigay ng warning sa mga scientist at bansa sa paligid. Ano kaya ang kinatatakutan nila na posibleng mangyari? At paano ito nagdulot ng pangamba na baka hindi lang North Korea ang nasa panganib, kundi ang buong mundo? Tara alamin natin ang buong detalye. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pa-like ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Noong inanunsyo ng North Korea na winasak na nila ang kanilang Punggye-ri nuclear test site, maraming bansa ang nagduda kung totoo nga ba ang sinabi nila. Ayon sa report, may mga serye ng pagsabog na nagpatumba sa mga tunnel na ginagamit para sa atomic test. Ngunit nanatiling palaisipan kung lahat nga ba ng pasilidad ay tuluyan ng isinara o baka may mga bahagi pang nananatiling functional at maaari pa ring gamitin sa susunod na panahon. Samantala, isang mahalagang pangyayari ang naganap nang biglang umuga ang ilalim ng Mount Mantap matapos isagawa ng North Korea ang pinakamalakas nilang nuclear test. Ayon sa mga seismologists, ang puwersa ng pagsabog ay umabot sa magnitude na 6.3, sapat upang maramdaman hindi lamang sa mismong bansa, kundi pati sa kalapit na mga bayan sa China. Ipinagyabang pa ng Pyongyang na kaya nilang ayusin ang lakas ng bomba mula sa tens hanggang hundreds of kilotons. Ang ibig sabihin nito, kaya nilang kontrolin ang lawak ng pinsala. Mula sa mas maliit na pagsabog hanggang sa halos kasing lakas ng mga sandatang ginamit noong World War II. Sa ilalim ng lupa ng Mount Mantap, hinukay ang malalalim na tunnel na nagsilbing rooms ng mga test. Dito inilalagay ang nuclear device bago pasabugin. Ang lugar ay may lalim na halos 1 mile mula sa ibabaw, kung kaya't ang tindi ng pagsabog ay nakulong muna sa loob ng bundok bago kumalat ang seismic waves. Sa isang iglap, nagpadala ito ng malalakas na shockwave na naglakbay sa ilalim ng lupa at nagpaalog sa mga kalapit na bayan. Ngunit higit pa sa puwersa ng pagsabog, ang ikinabahala ng mga scientist ay ang mismong kalagayan ng bundok. Ang Mount Mantap ay parang nag-collapse sa ilang bahagi matapos ang nuclear test. Ayon sa mga eksperto, maaaring nagkaroon ng tinatawag na tired mountain syndrome kung saan nabawasan ang tibay ng bundok dahil paulit-ulit itong binumbahan ng matitinding pagsabog. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala na maaaring delikado na kung ipagpapatuloy pa ang susunod na mga test sa parehong lugar. Pinili ng North Korea ang Punggye-ri test site dahil sa kakaibang katangian ng geography nito. Ang lokasyon ay nakapuwesto sa northeast part ng bansa, napapalibutan ng matataas na kabundukan. Ang Mount Mantap ay binubuo ng matibay na granite rock. Ang ganitong uri ng bato ay mahalaga dahil nakakatulong itong maglaman ng puwersa ng pagsabog at nakababawas ng panganib ng radioactive leak. Dahil malayo rin ang lugar sa malalaking syudad at komunidad, nabawasan ang panganib ng pagkakalantad ng mga sibilyan. Gayon din naman mula nang simulan ang kanilang nuclear program, naging estratehiya ng North Korea ang paggamit ng malalalim na tunnel upang maitago ang kanilang mga pagsubok. Bawat tunnel ay maingat na dinisenyo upang magkaroon ng sariling test chamber na sapat ang lalim para hindi basta makalabas ang radiation. Ang ganitong style ng pagtatayo ay nagpapakita ng parehong practicality at lihim na intensyon ng regimen, kung saan nais nilang subukan ang kanilang armas habang nananatiling nakatago sa mata ng mundo. Kaugnay pa nito, pagkatapos ng pagsabog, mas lalong dumami ang katanungan tungkol sa kaligtasan at epekto nito. Ang mga aftershock na naramdaman ilang araw matapos ang test ay nagsilbing warning na posibleng hindi na matibay ang buong bundok. May mga pangamba rin na ang paulit-ulit na pagsabog ay maaaring nagdulot ng mga cracks kung saan maaaring makatakas ang radiation sa hinaharap. Para sa mga karatig bansa tulad ng China at Japan, ito ay isang seryosong banta hindi lamang sa kaligtasan ng tao, kundi pati sa kalikasan. Dagdag pa rito, natuklasan rin sa pamamagitan ng satellite images at mga ulat mula sa mismong bundok na may ilang entrances papunta sa loob ng bundok. Tinawag ito ng mga analyst bilang North, West, South at East na portal. Bawat isa ay nagsisilbing lagusan patungo sa iba't ibang bahagi ng bundok. Ang mga ito ay hindi basta entrance lang, kundi mga daanan na pwedeng pagpilian kung saan gagawin ang pagsubok. Sa ganitong paraan, hindi agad nasisira ang kabuuang bundok dahil naiiwasang paulit-ulit na gamitin ang iisang lagusan. Parang palit-palit lang ng gamit habang unti-unting lumalalim ang trace ng mga pagsabog sa loob.
Kaugnay din nito, ang Mount Mantap ay hindi rin basta pinili ng walang dahilan. Ang pangunahing dahilan ay ang komposisyon nito. Ang bundok ay halos binuo sa granite, isang uri ng bato na matigas at kayang magtagal sa matinding pressure. Kapag may sumabog na nuclear device sa ilalim ng lupa, ang paligid na bato ay pansamantalang nagiging singaw at pagkatapos ay bumabagsak pabalik, lumilikha ng cavity na muling nagsisiksikan. Ang granite, kumpara sa malalambot na lupa o sediment, ay hindi madaling magpalusot ng radiation palabas. Dahil dito ang Mount Mantap ay naging parang natural fortress ng mga nuclear test ng North Korea. Sa madaling salita, nagiging taguan ito ng pagsabog na nababawasan ang posibilidad na may tumagas na radiation na pwedeng makita mula sa labas. Pero kahit gaano katibay ang granite, hindi ito perpekto. Bawat pagsabog ay may wave na kumakalat sa buong bundok na unti-unting nagpapabasag sa mga bato. Ang mga pader na dating matibay ay nagkakaroon ng mga fissure. Sa una, hindi ito makikita mula sa ibabaw dahil nananatiling buo ang anyo ng bundok. Ngunit sa loob, nagiging marupok na ang istruktura. Katulad ng mga naobserbahan sa ibang nuclear test sites tulad sa Nevada ng United States at Semipalatinsk sa Kazakhstan, ang paulit-ulit na pagsabog sa ilalim ng lupa ay nakakapinsala sa natural stability ng isang bundok. Sa ilang pagkakataon, may mga radioactive gases na lumalabas sa pamamagitan ng maliliit na bitak na nagdudulot ng air contamination. Sa ibang pagkakataon naman, nagkakaroon ng subsidence o pagbagsak ng ibabaw dahil sa mga puwang na iniwan ng pagsabog na nagre-resulta sa malalaking bunganga na nakikita mula sa taas. Subalit ang panganib sa Punggye-ri ay mas malala pa. Hindi tulad ng mas malalaking bansa na may kakayahang ipamahagi ang kanilang nuclear test sa iba't ibang lugar. Halos lahat ng pagsubok ng North Korea ay nakatutok lamang sa iisang bundok, ang Mantap. Ang labis na concentration ng pagsabog dito ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga scientists sa labas ng bansa. Ang tanong nila, hanggang saan kakayanin ng Mantap ang paulit-ulit na pagsabog bago tuluyang bumigay ang istruktura nito? Ang bawat detonation ay hindi lang simpleng eksperimento. Ito rin ay unti-unting pagsusugal sa katatagan ng bundok. Ngunit kung susuriin ang pagpili sa Mount Mantap ay parang tamang taktika sa simula. Isang bundok na matibay, gawa sa granite at may kakayahang itago ang mga palatandaan ng pagsabog mula sa mata ng mundo. Ngunit habang dumarami ang pagsubok, nagiging malinaw na kahit ang pinakamatibay na bato ay may hangganan. Ang mga fissures na hindi nakikita sa labas ay maaring maging daan ng kapahamakan tulad ng radiation leak, pagguho ng lupa o posibleng pagkasira ng buong bundok. At dahil dito ang Mantap ay hindi lang simbolo ng lakas, kundi pati na rin ng panganib na nakaamba. Dahil hindi pinapasok ang mga international inspector, umaasa ang mga outsiders sa satellite images, earthquake data, at minsan ay sa mga impormasyong nagmula sa mga tumakas na citizens ng North Korea. Sa mga larawang nakalap sa paglipas ng panahon, nakita ang mga pagbabagong nangyayari sa paligid ng bundok. Lumalaki ang mga tambak ng batong na-excavate, may mga sasakyang pumapasok na may dalang kagamitan at may mga bagong istruktura na bigla na lang sumusulpot. Palatandaan na may bagong pagsubok na inihahanda. Ang bawat simpleng detalye ay nagbigay ng ideya kung paano pinapamahalaan ng regimen ang kanilang pasilidad at paano nila sinusubukang panatilihing matatag ang bundok kahit ilang beses na itong ginamit. Ngunit hindi lamang ang bundok ang nasa panganib dahil dito labis ang pag-aalala ng mga opisyal sa Beijing. Kung sakaling magkaroon ng seryosong aksidente, may banta na kumalat ang radioactive material sa mga ilog o sa hangin na dumadaloy papunta sa teritoryo ng China. Sa ilang ulat, naramdaman ng mga residente sa northeastern China ang pagyanig na sapat para yumanig ang mga bintana ng kanilang bahay. Kahit walang confirmed radiation leak na umabot sa kabila ng border, sapat na ang pangamba para magdulot ng matinding takot sa mga tao. Mayroon ding human dimension ang isyong ito. Sa paligid ng Punggye-ri, may mga maliliit na pamayanan at baryo na naninirahan. Para sa kanila, hindi teorya ang panganib, kundi isang araw-araw na pangamba. Ang bawat pagsabog sa ilalim ng lupa ay nagbubunga ng pagyanig na parang lindol. Nakakaistorbo ito sa kanilang buhay at nagdudulot ng takot na baka bumigay ang lupa o magkaroon ng contamination. Hindi man naririnig ang kanilang mga tinig sa ilalim ng isang mahigpit na gobyerno. Ang mga salaysay ng mga tumakas na mamamayan ay nagpatunay na may mga pag-aalala na umiiral sa paligid tuwing may ginagawang nuclear test. Mahalagang tandaan na ang Mount Mantap ay hindi lamang isang bundok.
Para sa North Korea, ito ang kanilang simbolo ng lakas at pagsuway sa international laws. Ang bawat matagumpay na pagsubok sa ilalim ng lupa ay nagsilbing pahayag sa buong mundo na kaya nilang makamit ang nuclear weapon. Ang mga pagsabog na yon ay hindi lamang para sa kanilang bansa, kundi para ipakita sa lahat na may kakayahan silang gumawa ng hakbang na kayang magbago ng balanse ng kapangyarihan. Sa kabilang banda, matapos ang sunod-sunod na mas malalakas na pagsubok, nagsimulang magduda ang mga international experts. Ang tanong, hanggang saan kaya ang kakayahan ng Mount Mantap? Ilang pagsabog pa ba bago tuluyang gumuho ang loob ng bundok o kaya'y maglabas ng mapanganib na radiation? At handa ba ang North Korea na magsugal ng kalikasan at buhay kapalit ng kanilang layunin na makilala bilang isang bansang may hawak ng nuclear weapon? Pero sa gitna ng pananahimik at pagtatago ng mga detalye, lalong tumaas ang tensyon habang hinihintay ng lahat ang susunod na galaw ng bansa. Muling nagpasabog ng bomba ang North Korea at idineklara itong pinakamalakas nilang nuclear test sa kasaysayan. Hindi ito tulad ng mga nauna. Kung ikukumpara, mas marami itong ulit na mas malakas kaysa sa bombang ibinagsak sa Hiroshima noong 1945. Ang lakas ng puwersang ito ay nagdulot ng lindol na may lakas na 6.3. Sa Richter scale, sinabayan ng ilang malalakas na aftershocks. Ang buong rehiyon ay nakaramdam ng panginginig ng lupa at muli napatingin ang buong mundo sa direksyon ng Mount Mantap. Ngunit ang pinakanakakagulat ay hindi lamang ang lakas ng lindol. Sa pag-aaral ng mga datos mula sa lindol at mga larawan mula sa satellite, may natuklasang mas nakakakilabot. Ang bundok na akala ng marami matibay na kanlungan ay hindi na nanatiling buo. Ang dating tuktok ng Mantap ay biglang lumubog ng halos 20 inches at umabante ng ilang talampakan sa gilid. Parang naging liquid ang matigas na granite dahil sa matinding puwersa ng pagsabog. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang bundok na milyon-milyong taon nang nakatayo ay nagbago ng anyo. Hindi na ito ang dating bundok na kilala ng mga tao, ito ay tuluyan ng nagkaroon ng peklat na hindi na mabubura. Para sa mga scientist, ito ang naging punto ng pagbabago. Matagal na nilang binalaan ang mundo na ang sunod-sunod na underground nuclear test ay maaaring makasira sa natural structure ng lupa. Ngunit kakaunti ang nag-expect na ganito katindi ang magiging resulta. Ang epekto ay hindi lamang pansamantalang pinsala. Ito ay permanenteng pagbabago na nagpakita na kayang baluktutin at sirain ng tao gamit ang nuclear weapon, maging ang pinakamalakas at matibay na anyo ng kalikasan. Ang pagkasira ng Mantap ay nagsilbing konkretong patunay na hindi lamang buhay at politika ang nakataya sa mga ganitong eksperimento, kundi pati na rin ang mismong kalupaan ng mundo. Habang patuloy na pinag-aaralan ng mga ebidensya, lumalakas ang pangamba. Ano ang mangyayari kung ipagpapatuloy pa ng North Korea ang ganitong klase ng mga pagsubok? Maaaring masira ng tuluyan ng bundok, magbukas ng mga cracks na magpapalabas ng radiation at magdulot ng kalamidad na hindi lang sa kanila tatama kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa. Gayun din naman, ang nangyaring pagbagsak ng bundok ay hindi simpleng geological issue lamang. Para sa mga eksperto, ito ay isang nakakakilabot na paalala ng pinsalang kayang idulot ng nuclear weapons, hindi lang sa tao kundi maging sa mismong mundo. Ilang scientist ang nagsabi na tapos na ang Mount Mantap. Ang dating matatag na kuta na ginamit para sa mga lihim na nuclear test ay maaaring hindi naligtas sa susunod na pagsabog. May pangamba na kapag nagpatuloy ang mga test, posibleng magkaroon ng radiation leakage. Ibig sabihin, ang mismong lupa na pinagtaguan ng armas ay naging ebidensya ng panganib, hindi lang sa kalikasan kundi pati sa international security. Mabilis ang naging tugon ng buong mundo. Sa loob ng ilang minuto matapos ang pagsabog, nakumpirma ng mga seismologists sa iba't ibang bansa ang nangyari. Kasunod nito, lumabas ang mga satellite images na nagpakita ng malinaw na pagbabago sa anyo ng bundok. Hindi lang ang lakas ng bomba ang ikinagulat ng lahat, kundi pati ang ebidensya na ang pagsabog ay literal na nag-iwan ng peklat sa lupa. Agad na kumilos ang mga bansa. Ang China ay naglabas ng matinding pagkabahala dahil baka umabot sa kanilang hangin ng radioactive. Ang Japan naman ay nagpatawag ng emergency meeting habang ang South Korea ay nagtataas ng military readiness. Ang United Nations Security Council naman ay nagsabi na ito ay isang direktang banta sa pandaigdigang kapayapaan at mabilis na nagsulong ng panibagong sanctions laban sa North Korea.
Subalit habang abala ang mga gobyerno, ang mga scientist naman ay nagmamadali ring suriin ng datos. Matagal na nilang alam na may panganib ang mga underground nuclear test. Pero kakaiba ang nangyari sa Mount Mantap. Ang pagguho ng isang buong bundok ay patunay na ang mga pagsabog na ito ay hindi kontrolado o limitado lang sa ilalim ng lupa. May mga pangyayari na maaari nitong tuluyang baguhin ng kalikasan. Dagdag pa rito, lumabas din sa investigasyon na ang pagsabog ay umabot ng halos 6 na kilometro ang lalim sa ilalim ng lupa. Ang ganitong lakas ay nagdulot ng cavity collapse o pagbagsak ng malalaking puwang sa loob ng bundok. Ilang minuto matapos ang pagsabog, bumigay ang mga tunnel at nagdulot ng landslides. Ayon sa ilang report, may mga pagkakataong higit 100 manggagawa ang namatay matapos gumuho ang isang bahagi ng tunnel. Kung totoo man, ito ay isa pang nakatagong trahedya na hindi isinapubliko ng North Korea. Gayun din naman, ang Mount Mantap ay naging simbolo. Para sa North Korea, ipinakita nito na malakas at handa ang kanilang armas. Ngunit para sa natitirang bahagi ng mundo, malinaw ang mensahe. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang laban sa mga kalaban, kundi laban mismo sa kalikasan at sa kinabukasan ng tao. Ang ginawa ng North Korea ay paalala na ang mga pagsabog na ganito ay may iniwang sugat na hindi na mabubura mula sa anyo ng bundok hanggang sa takbo ng tubig sa ilalim ng lupa na maaring kontaminado na ng radiation. Ngunit hindi lamang ito kwento tungkol sa isang bansa. Ang pangyayaring ito ay nagbigay paalala ng mga sugat na iniwan ng iba pang nuclear test sa kasaysayan mula Nevada sa Estados Unidos, Kazakhstan, na noon ay Soviet Union hanggang sa mga isla sa Pacific Ocean. Lahat ng lugar na yon ay may trace pa rin hanggang ngayon sa lupa, sa tubig at sa hangin. At ang nangyari sa Mount Mantap ay nag-ugnay ng kasalukuyan at nakaraan at muling nagbukas ng tanong, hanggang saan ang kayang tiisin ng mundo bago tuluyang bumigay? Karagdagan pa, matagal nang nakaugat ang pangarap ng North Korea na magkaroon ng nuclear weapons. Hindi ito biglang lumitaw, kundi dahan-dahang hinubog sa loob ng maraming dekada. Nagsimula na ring magbigay ng suporta ang Soviet Union sa Pyongyang sa pamamagitan ng isang research reactor na inilagay sa Yongbyon. Bagaman ipinakita ito noon bilang gamit para sa agham at enerhiya, dito nagsimula ang binhi ng isang military program na kalaunan ay magpapayanig sa buong mundo. Umusbong na rin ang mga facilities na may kakayahang gumawa ng plutonium, ang pangunahing materyales na kailangan upang makabuo ng nuclear bomb. Dahil dito nagsimulang mag-alala ang international communities. Pinilit ang North Korea na lumagda sa Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT. Sa ilalim ng kasunduang ito, dapat limitado lamang sa mapayapang paggamit ng kanilang teknolohiya. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, napansin ng mga inspectors na may mga hindi tugma sa ulat ng North Korea at lumitaw ang hinala na lihim pa rin silang nagtatayo ng armas. Nagsimula ang mas matinding krisis sapagkat inanunsyo ng Pyongyang ang kanilang balak na umalis sa NPT. Naging sanhi ito ng tensyon na muntik ng magdulot ng digmaan. Sa huli, naisalba ang sitwasyon sa pamamagitan ng diplomasya at nabuo ang tinatawag na Agreed Framework. Sa agreement na ito, pumayag ang North Korea na i-freeze ang kanilang plutonium program kapalit ng energy aid at construction ng 2 light water reactors. Ilang taon ding nanatiling buo ang kasunduang ito, ngunit hindi ito nagtagal. Lumabas ang mga paratang na mayroong lihim na uranium enrichment program ang Hilagang Korea. Tuluyan na rin silang kumalas sa NPT, ang kauna-unahang bansa sa mundo na lumabas sa kasunduan. Mula noon, naging lantaran na ang kanilang layunin na bumuo ng nuclear weapons at hindi nagtagal naganap ang kanilang first underground nuclear test sa Punggye-ri. Bagaman maliit at hindi gaanong matagumpay ang lakas ng pagsabog, malinaw ang mensahe. Hindi sila kayang pigilan ng batas o ng international community. Pagkaraan ng 3 taon, sumunod ang ikalawang nuclear test. Mas malaki ito at mas nakumbinsi ang mga eksperto na mabilis na umuunlad ang kakayahan ng North Korea. Sunod dito, muling nagsagawa ng test na nagpakita ng mas mataas na antas ng teknolohiya. Sa sumunod na taon, 2 malalakas na pagsabog pa ang isinagawa. At dito nagsimulang magduda ang maraming eksperto na maaring nakagawa na ang Pyongyang ng disenyo ng bombang kayang ilagay sa missiles. Bawat pagsubok na ito ay isinagawa sa ilalim ng Mount Mantap sa Punggye-ri test site na nasa northeast part ng bansa. Dito naghukay ng malalalim na tunnels ang North Korea. Ngunit habang dumarami ang detonation, mas lumalaki rin ang pangamba na baka tuluyan ng bumigay ang kabundukan
at maglabas ng radiation na makakasama hindi lamang sa North Korea kundi pati na rin sa mga karatig bansa tulad ng China. Ang lahat ng ito ay humantong sa pinakamatinding pagsubok katulad ng nabanggit kanina. Ang lakas ng pagsabog ay nagdulot ng lindol na naramdaman sa iba't ibang panig ng rehiyon. Hindi na ito basta simpleng pagpapakita ng lakas. Para sa maraming bansa, ito ay malinaw na warning. Malapit nang maging ganap na nuclear power ang North Korea. Ang mensaheng dala nito ay nagdulot ng matinding takot dahil bawat pag-unlad ng kanilang nuclear program ay nagdadala ng banta hindi lamang sa Korea kundi sa buong mundo. Sa huli, malinaw na ang pagpupursigi ng North Korea ay hindi lamang dahil sa ambisyon kundi bilang garantiya ng kanilang kaligtasan. Para sa rehimeng ito, ang pagkakaroon ng nuclear weapon ay nagsisilbing shield laban sa anumang puwersang magtatangkang pabagsakin sila. Kung kaya't kahit ilang beses silang bigyan ng sanksyon, kahit ilang bansa ang magpahayag ng galit, hindi sila tumitigil. Sa kanilang pananaw, ito ang tanging paraan para manatili silang ligtas at makapangyarihan sa gitna ng pandaigdigang politika. Matagal nang ipinagmamalaki ng pamahalaan ng North Korea na ang kanilang mga nuclear weapon ang nagsisilbing pinakamalakas na depensa laban sa posibleng pananakop o pagtatangka na patalsikin sila sa kapangyarihan. Sa paligid nila ay may mga makapangyarihang bansa at naroon din ang puwersa ng Estados Unidos sa South Korea. Kaya naman para sa kanila, ang mga sandatang ito ay parang makapal na shield na nagbibigay ng katiyakan na hindi sila basta-basta matitinag. Ngunit hindi lamang ito usapin ng seguridad. Ang bawat pagsubok at bawat paglulunsad ng misil ay nagsisilbing paraan para mapansin sila ng buong mundo. Sa tuwing may ganitong kaganapan, napipilitan ng ibang bansa na makipag-usap. Sa madaling salita, ang nuclear program ng North Korea ay naging parehong sandata at instrumento ng diplomasya. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, may mabigat na kapalit. Ang paulit-ulit na pagsabog sa ilalim ng lupa sa lugar ng Punggye-ri ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kalikasan. Sa bawat pagsubok nababasag ang mga bato, bumibigay ang mga tunnel at mas lumalaki ang panganib ng pagkabuwal ng bundok. Samantala, habang iginiit ng North Korea na ligtas at kontrolado ang kanilang pasilidad, iba naman ang nakita ng mga eksperto. Sa kanilang pagsusuri, malinaw na ang sobrang dami ng pagsabog sa iisang lugar ay nag-iiwan ng permanenteng sugat sa kalikasan. Ito ay hindi lamang simpleng crack sa lupa, kundi maaaring maging daan ng contamination na tatawid sa border. Ang bansang China, na nasa kabilang panig lamang ng kabundukan, ay ilang beses nang nagpahayag ng pangamba na baka umabot sa kanilang lupain ang polusyon at panganib na dulot ng mga pagsubok. Ngunit hindi lamang lupa at bato ang nasisira. Maging ang mga tao na nakatira malapit sa lugar ay nagdurusa. May mga ulat na ilang sibilyan ang nakitaan ng sintomas ng pagkaka-expose sa radiation. Sinasabi ng ilang tumakas mula sa lugar na may mga batang ipinanganak na may malulubhang depekto sa katawan. At may mga kaso ng cancer na lumitaw pagkalipas ng ilang taon. Tinatawag pa nga ng mga lokal ang sakit na ito na ghost disease dahil sa kakaibang anyo ng mga ipinapanganak na sanggol. Kahit hindi pa lubusang napapatunayan sa agham, hindi may kakaila ang takot at pangamba ng mga tao sa paligid ng test site. Sa pandaigdigang pananaw, malinaw na hindi lamang tungkol sa depensa ang mga pagsubok na ito. Ang bawat pagsabog ay isang mensahe ng paghamon sa international laws at isang pagpapakita ng kawalan ng pakialam sa responsibilidad para sa kalikasan. Habang karamihan ng mga bansa ay nagtutulungan upang bawasan o limitahan ang mga nuclear test dahil sa panganib sa kapaligiran, ang North Korea naman ay patuloy na nagbubutas ng bundok at sumasabog ng bomba sa ilalim ng lupa. Gayun din malinaw na ang North Korea ay hindi na nagsasagawa ng simpleng eksperimento lamang. Ang lakas ng kanilang mga pagsabog ay lumaki na at sila mismo ang nag-angkin na nakapagtamo na sila ng teknolohiya para sa hydrogen bomb. Malayo ito sa isang simpleng fission bomb dahil ang thermonuclear device ay may kakayahang magdulot ng mas matinding pagkawasak. Para sa international community, mas lalo itong nagpataas ng tensyon. Hindi na lamang tanong kung may sandata sila, kundi gaano ito kalakas at gaano ka-reliable. Ang pagsabog ay nagmarka ng sandali na hindi na mapapabulaanan ang kanilang kakayahan. Ang pagbagsak ng Mount Mantap ay nagsilbing simbolo. Patunay na ang kanilang nuclear ambition ay umabot na sa punto na hindi lamang politika ang sangkot, kundi pati geology, kalikasan at mismong kaligtasan ng sangkatauhan. Kung babalikan ng kasaysayan, hindi bago ang ganitong takot.
Nang sumiklab ang unang atomic bomb, binalot na ng pangamba ang buong mundo. Sa panahon ng Cold War, umabot sa mahigit 60,000 ang mga warheads ng Estados Unidos at ng Soviet Union. Sa kalaunan, bumaba ang bilang dahil sa mga kasunduan, ngunit hanggang ngayon ay libo-libong sandata pa rin ang handang gamitin anumang oras. Sa kasalukuyan, 9 na bansa ang may hawak ng nuclear weapon. Pinakamarami ang Estados Unidos at Russia, habang ang China ay mabilis na lumalago ang arsenal at patuloy na pinalalakas ang kanilang kakayahan.